Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 249 na FPG's Batang Quiapo. Sabi nga ni Don Julio, no, tara na apo. Sabi naman ni David, sagit lang po lo, ngayon nagtetext siya ulit kay Olga, diba? Nahuli nga siya, ano ba apo? Sorry na lo, sumakay na nga siya ng sasakyan. Samantala nagulat nga tong si Noy, sabi niya, Manay, ang aga mo magbukas ng tindahan na. Aba syempre para yumaman na ako ulit, no, para bumalik na ako dun sa dati kong buhay. Ano, Manay, gusto ba ng chika? Meron akong latest na chika tungkol sa mga housemates ko. Sabi naman ni Tindeng, Noy, ano ba, huwag mo na pakinggan yan. Tulungan mo na ako magbukas dito ng tindahan. Ay nako, talaga bang hindi ka ba talaga makikinig sa chika ko tungkol sa mga housemates ko? Sabi ni Noy, si Tinding sige na, ikwento mo na, ano ba yun? Sige ka, wala akong ikukwento magandang balita sa inyo. Sige, ayaw nyo makinig sa akin. Umalis pa naman ng maaga si na Marsing saka si Nita, yung mga housemates ko. Kala ko ba ayaw mo makinig sa akin? Sabi ni Noy, sige na, sabihin mo na. Si Tinding kasi, ganito kasi yon. Meron kasing kakatagpuin na abogados yung mga housemates ko. Syempre babayaran nila ng malaki. Naku, baka naman makatulan na si Edwin, kawawa naman. Maigi nga yun para magkasama na nga sila sa correctional ng apo niyang si Tinding na si Tanggol. Napikon si Tinding, hampasin niya ng gulay, sabi ni Noy, no? Naku, hari ka talaga ng mga gulay. Sige na nga, dyan na nga kayo. Magtitinda na nga ako dito, sabi ni Tinding. Ikaw naman kasi, Noy, pinapakinggan mo pa yan. Pinagalitan niya si Noy. Samantala dumating na nga itong si Rigor, sabi niya, pare, kamusta yung investigasyon? Sabi ni Mando, tinignan ko yung sinuri ko yung mga bala na nakuha dun sa raid natin sa crime lab at wala naman ako na-detect kung kanino ito nanggaling. Kailangan talaga natin makakalap ng mas matibay pang investigasyon, sabi ni Rigor, diba? Ngayon eto na, si Tindeng saka si Tess dumating na, humabol sa tindahan, hindi nagpapansinan pero nagtititigan. Meron bumibili ng santo, sabi ni Tindeng, Noy, santo. Sabi ni Noy, Tess yun, Tess ikaw na, tuturuan. Napangiti si Tess, sabi niya, sige ako na, akin na yung binili niya, salamat po. Ngayon ito na si Kernel, tumawag sa kanyang hospital para ibalita na si Roy ng Red Phoenix may malay na. Yung oras din na mismo, tinawag niya yung kasama niya sa opisina, sabi, pakitawag si na Dimagi ba, saka nga si Mando, diba? Ngayon dumating na si Aling Mirna, umahangos, nag-aalala. Noy, ano ba yun nangyari sa akin kanina umaga? Pinuntahan ako ni Rigor, nag-iimbestiga, inaalam niya, nalaman niya kasi na meron daw nagpadala ng pera sa akin galing kay Enteng. Hindi kaya madami sa Enteng ko dito, hindi kaya mapahamak siya. Baka may ginagawa kasing masama doon sa Enteng, sabi naman ni Tindeng. Ay nako, si Tess ang tanungin mo, Mirna. Sabi naman ni Tess, Aling Mirna, relax lang ho kayo, easy. Wala naman pong ginagawa masama sa Enteng. Naniniguro lang po si Rigor, kaya po siya nagsasagawa ng investigasyon. Malalaman din po natin ang resulta pag natapos niya na po yung pag-iimbestiga. Kaya wag na ho kayo mag-alala. Sabi naman ni Mirna, sige, dadalawin ko sa Enteng. Hindi naman ako makaalis-alis dahil meron akong computeran, pero maglalaan ako ng oras, sabi naman ni Tindeng. Mirna, kapag makaalis ka at patuloy ka, pwede ikamusta mo ko kay Tanggol. Sige ho, makakaasa ho kayo. Salamat Ngayon nagtititigan yung dalawa at hindi na nga nakatiis si Tindeng, sabi niya, alam mo Tess, dahil dyan sa kagagawan mo, dahil sa pagsasalita mo kay Rigor, napahamak pati si Mirna. Sabi naman ni Tess, alam mo Tindeng, kung hindi ko naman gagawin yun, walang mangyayari. At saka kahit na hindi ako magsalita, gagawin pa rin ni Rigor yung investigasyon niya. Diba, makakabuti rin naman to para kay Tanggol. Ngayon sabi ni Roda, halika rito, alam mo yung mag-anak na yun, nagbubulungan dinig na dinig din naman, sabi ng Ale, ba't kaya hindi pa nila ilakas at nang marinig natin? Nakatawa talaga itong mga Marites na to Sabi ni Noy, ay nako, dapat yung bulungan natin dapat sobrang hina
Alam naman natin na meron tayong katabi dito tindera na napaka-chismosa. Ang lakas-lakas ang pandinig, sabi ni Roda. Oy, gusto bang hindi ka pa makatikim ng chika? Sabi. Kaya sabi naman ni Rigor, alam mo Mando, malakas talaga ang kutob ko na meron talagang kinalaman dito si Tanggol. Siya talaga yung nagbigay ng pera doon sa bahay. Meron kasing sinabi sa akin si Aling Mirna na meron nga doon nagpunta sa kanilang tao nung araw na yun, nagbigay ng pera sa kanya. Ang sabi galing doon kay Enteng. Sabi naman ni Mando, hindi kaya si Chief Espinas yun, hindi eh. O babae siya, pero ayon kay Aling Mirna, bata pa daw. Kaya alamin ko. At eto pa, sabi nga sa akin ni Marites, meron daw nag-iwan ng pera. Siyempre, itatanggi naman ni Enteng yun dahil apo niya yung si Tanggol. Pero malakas talaga ang kutob ko na si Tanggol yun. Pinuntahan si Tinding sa bahay para mag-iwan ng pera. Sabi naman ni Mando, sigurado ka ba pare? Magagawa ni Tanggol yung pare naman. Alam naman natin na si Tanggol naman ang gumagawa ng katarantaduan dito. Kaya aalamin ko talaga yan para mapagtagpi-tagpi ko mga investigasyon. Sabi naman ni Mando, kung nandito lang sana si Lena, magagawa natin ng maayos ang investigasyon. Nasaan ba siya? Kaya nung barong balik niya, wala pa akong balita eh. Ngayon dumating na yung pulis, sabi niya, Dimagi ba at Mando, pinatatawag kayo ni Colonel Suarez. Sabi ni Colonel, gising na si Roy ng Red Phoenix. Kailangan nyo na agad siya puntahan para malaman ang karagdagang investigasyon para dyan sa isinasagawa mong pag-iimbestiga, Dimagi ba? Sige na, lumakad na kayo. Ngayon sabi naman ni Mando, kailangan natin makakalap ng matinding ebidensya. Sabi naman ni Rigor, alam mo, yung si Roy, member yan ng Red Phoenix. Natural, mga sindikato yan, kaya kalaban niya tayo. Pero ipapamukha natin na kung sino ang kalaban nila, ay kalaban din natin. Para makita niya, nakakampi niya tayo. Kaya wala siyang choice kundi magsalita at kapagtulungan sa atin. Dahil tutulungan natin siya. Dahil kalaban natin ang kalaban niya. Diba? Kailangan daw nila talaga makakuha ng ebidensya. At eto, mga kaibigan ni Bubbles, pinuntahan siya. O Bubbles, gandang umaga, sa kagaling kagabi. Naalipungatan kami, wala ka dyan sa kama mo. Sabi naman ni Bubbles, pwede bang aga-aga huwag niyo akong aasarin ha? Hindi, eto, real talk tayo. Sino ba talaga ang pinuntahan mo? Si Tanggol. Kinamusta ko lang naman siya. Sinabi ko lang naman sa kanya na nandito tayo, mga kaibigan niya. Andang dumamay. Sabi nung babae, talaga ba? Yun lang ba talaga? Oo nga. Sabi nung isa niyang kasama, ito Bubbles, real talk lang tayo ah. Iba kasi yung awa kesa dun sa minamahal. Sa akin lang naman, kung magmahal ka, dapat alamin mo din. Sabi naman ni Bubbles, alam ko naman yun, maraming salamat sa concern nyo. Alam ko naman kung saan ako lulugar. O sige na, alis na ako at maaga pa ako magbubukas ng tindahan. Maaga rin nagising si Bubbles. Yun nga, diba? Kasi nga, naawa nga talaga si Bubbles kay Tanggol. Kaya sabi ng mga kaibigan niya, alam naman namin na nakakaawa talaga si Tanggol. Samantala, pinapunta ni Chief Espinas sina Balatukan sa kasi Baka Santos para isagawa yung prison week. Abi naman nilang dalawa, gastos lang yung Chief Espinas, itutuloy pa ba yun? Aba, ano ba naman kayo? Kailangan merong special treatment ang mga preso dito. Para naman masabi ni Dimagi ba na yun na pinangangalagaan ko maigi yung mga inmates dito. Para hindi na siya mag-isipan ng kung ano-ano. Di ba taon-taon natin ginagawa yan para mapasaya ang mga preso? Abe no? At siya nga pala Baka Santos para sabihin si Elsa na maganda na sa preparasyon niya. Ngayon, itong si Bubbles naghahanda na sa pagbubukas sa tindahan. Pinuntahan siya ni Bong at ni Rilto na sabi, Bubbles, ba't hindi agad kayo bumalik at Tanggol ha? Alam mo, wala kang pakailam. Wala ka na doon, sabi ng mga kaibigan yung susilero. Alam mo, Bong, baka tumakas na yan. Baka nagtanan nga sila ni Tanggol eh. O di kaya naman, nabigo sila sa misyon nila kaya ganyan. Bigo, nagtatawa na eh. O di kaya naman, meron talaga silang pinaplano na tumakas. At may nangyari sa kanya ni Tanggol, sabi ni Bubbles no. Pwede ba, ang aga-aga wag niyong sisirain ang araw ko. Sabi ni Bong no. Bubbles, sagutin mo tanong ko. Ano nangyari sa inyo ni Tanggol at kahapon lang kayo bumalik?
Ilang araw kayong nawala. Sabi naman ni Bubbles, alam mo, wala ka nang pakialam doon. Hindi mo ko jowa. Kaya wag ka magtanong ng ganyan. Wala kang pakialam sa akin. Pwede ba bang umalis ka na? Umalis na kayo, sabi ni Bubbles. Sabi ni Bong, no, teka lang. Umukong tatalikuran, wag kang bastos, kinakausap pa kita. Ano ba, Bong? Nabastos na siya, hinahalik-halikan siya. Sabi ni Bong, no, alam mo, Bubbles, sa akin ka lang. Ano, may nangyari ba sa inyo ni Tanggol? Na, talagang lalaban tong si Bubbles, pero syempre, nanalo pa rin si Bong. Binabastos siya, hinahalik-halikan na siya. Ano ba, Bong? Ano ba? Na-corner si Bubbles dito. Kaawa naman. Sakto dumating si Mayor Celso, lolo ni Bubbles. Yan o, sinuntok. Walang niya ka, Bong. Ha? Sa susunod na gawin mo pa yan sa apo ko. Hindi lang yan na matitikman mo. Walang niya ka. Bastos ka. Lumaban si Bong, sabi no. Akala mo ha, hindi kita papatulan, matanda ka. Kinuha ng mga kaibigan ni Bong si Bubbles, kinulong sa may tindahan. Bugbog si Mayor Celso, kakaawa. Lo. Siguro si Ibana na mawala, si Bubbles, di ba? Alam mo, pakilamero kang matanda ka. Ilang niya ka? Kahit na mayor ka pa, kahit matanda ka pa, papatulang kita. Sinikmuraan si Mayor Celso, kakaawa. Napasubsob na lamang siya sa may sahig. Sabi niya, walang niya ka, Bong. Tapos tinadyakan pa sa may tiyan. Inawat na ng mga kasamang, tama na yan, Bong, tama na yan. Tapos sabi ng mga kaibigan ni Mayor Celso, walang niya ka, Bong. Kasi mga matanda, kinuha na eh. Ngayon paglabas ni Bubbles, niyakap niya agad ang lolo niya. Sabi niya, lo, ba't niyo po ginawa yun? Talagang awang-awa si Bubbles, galit na galit. Sabi ni Mayor Celso, walang hiyayang Bong na yan. Ngayon sabi ng mga kaibigan ni Bong, anong plano? Sabi nga ni Bong, no, alam mo, yung Mayor Celso na yan, kasama na yun sa papatay natin. Pasalamat siya. Hindi ko siya tinuluyan ngayon dahil meron tayong plano. Kaya kayo na ang bahala dyan sa Mayor Celso na yan. Basta sa akin, si Tanggol, saka si Espinas. Samantala, ito na nga si Olga. Dumating na nga sa NCF. Umirma siya dito sa logbook. Tapos, pinapasok sa loob. Sabi ng gwardiya, dito po ma'am, yung sa may mga dalaw. Umupo siya sa isang tabi at naghihintay. Kasi nga si Mayor Celso, yung kakatagpuin niya, ngayon talagang meron siyang binabalak, diba? Samantala, pinakita ng ating bida si Tanggol at nagpasya nga sila na lumabas ng preso papunta nga kay Bubbles. At eto naman, binigyan na nga ng tubig ni Bubbles sa lolo niya, pinainom niya at kinamusta niya kung okay na ba to. Sabi ng lolo niya, okay lang ako. Lo, dapat hindi nyo na ginawa yun. Alam naman natin na loko-loko yung si Bong. Hindi nyo na sana pinatulan. Alam mo, apo, hanggat nabubuhay ako, ipagtatanggol kita po, proteksyonan kita. Naintindihan mo ba yon? Dadaan muna siya sa ibabaw ng bangkay ko bago kanya magalaw. Naawa na si Bubbles na mangyak-ngyak na. Ngunit, naantala yung moment nila dahil nga dumating yung gwardiya. Sabi niya, Mayor Celso, may dalaw ka. Nagulat sila. Sino pa nga ba yung dadalaw kay Mayor Celso, di ba? Wala na nga silang kaanak at wala na nga may pake sa kanila. Sabi ni Bubbles, lo, may dalaw ka? Sino yun? Sabi naman ni Celso, lalabasin ko para makita ko kung sino. Samantalang sinatanggol papunta na nga kay Bubbles, di ba? Patungo na nga. At malalaman nga nila yun nangyaring pambabastos kay Bubbles. At ito na nga, nagtagpo na nga muli sina Olga sa si Celso. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito, mga kapamilya. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa inyo subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapamilya, and God bless us all.